Bakit tinutumbok ng Iran ang Saudi Arabia? Hindi ba't pareho lang naman silang Muslim country? May kinalaman ba ito sa Ezekiel 38 prophecy? Your heresy will be crushed! We will never yield to your tyranny! Then face the fire of justice! Ka-Curious, sa Middle East ngayon, may isang tensyon po na matagal nang umiinit. Hindi lang po ito simpleng political rivalry. Hindi lang ito tungkol sa langis, kapangyarihan o impluensya. Ito pa ay isang alitan na may ugat sa reliyon, kasaysayan at geopolitics. Ang tensyon po sa pagitan ng Iran at Saudi Arabia ay isa po sa mga pinakamahalagang power struggles sa modernong mundo. Ngunit may isang nakakagulat po na tanong na itinaas ng ilang Bible commentators. May connection ba ang tensyon na ito sa prophecy sa Ezekiel 38? Sa aklat nga po ng Book of Ezekiel, may isa pong misteryosong digmaan na inilarawan kung saan may alyansa ang mga bansa na laban sa Israel. At isa po sa mga bansang binanggit doon ay ang Persia. Ang Persia po ay sinaunang pangalan ng modernong Iran ngayon. Kaya nga po ang tanong ng marami ngayon, habang lumalala ang tensyon sa Middle East, habang nagkakaroon ng alliances ang iba't ibang bansa, ito na ba ang mga piraso ng prophecy na unti-unting nabubuo? Upang sagutin po yan, kailangan muna nating munawaan ang isang napakahalagang background sa mundo po ng Islam, ang matagal ng alitan sa pagitan ng Shia at Sunni Muslims. Upang maintindihan po natin ang geopolitics ng Middle East, kailangan nating bumalik sa simula ng Islam. Ang reliyong Islam po ay tinatag noong ikapitong siglo ni Muhammad. Sa loob nga po ng ilang dekada matapos po ang kanyang pangangaral sa Arabian Peninsula at sa iba pang bahagi ng Middle East. Ngunit pagkatapos nga po ng pagkamatay ni Muhammad noong taong 632 AD, lumitaw po ang isang malaking tanong. Sino ang dapat na maging kahalili niya bilang leader ng Muslim community? Ang tanong po na ito ay hindi po lamang politikal. Ito po ay may kinalaman din sa religious authority. At dito nga po nagsimula ang paghahati ng Islam sa dalawang pangunahing grupo. Ang unang grupo ay ang Sunni Muslims. Naniniwala ang Sunni na ang leader ng Muslim community ay dapat piliin sa community mismo. Sa kanila pong pananaw, ang pinakaangkop po na kahalili ni Muhammad ay ang kanyang malapit na kaibigan at kasamahan na si Abu Bakar. Si Abu Bakar po ang naging unang kalip, ang political at religious leader ng Muslim world pagkatapos po ni Muhammad. Sa paglipas nga po ng mga siglo, ang Sunni Islam ay naging pinakamalaking sangay po ng Islam. Sa kasalukuyan po, tinatayang mahigit po sa 80% ng Muslim sa mundo ngayon ay Sunni. Kabilang na po dito ang karamihan ng mga bansa sa Middle East. Ngunit may isa pong grupo na hindi po sumasang-ayon sa pagpili po kay Abu Bakar. Ito nga po ang Shia Muslims. Ang salita pong Shia ay nagmula po sa pariralang Shiat Ali na nangangahulugang Party of Ali. Naniniwala po ang Shia na ang tunay po na kahalili ni Muhammad ay dapat si Ali ibn Abi Talib. Si Ali nga po ay pinsan at manugang ni Muhammad. Para po sa mga Shia, ang leader ng Muslim community ay dapat manggaling sa pamilya ni Muhammad. Dahil nga po dito nagkaroon po ng matinding political at religious conflict sa pagitan po ng dalawang grupo. Now, ang alitan pong ito ay hindi po natapos sa loob lamang ng ilang taon. Ito nga po ay nagpatuloy sa loob po ng 1,400 years ng kasaysayan. Now, isa po sa pinakamahalagang pangyayari sa kasaysayan ng Shia-Sunni division ay ang Battle of Karbala noong 680 AD. Sa labanan nga po ito napatay si Hussein ibn Ali, ang apo ni Muhammad. Para nga po sa mga Shia Muslims, si Hussein po ay isang martyr na namatay po sa pakikipaglaban para sa tunay na pamumuno ng Islam. Now, ang pangyayari pong ito ay naging napakahalaga po sa Shia identity. Hanggang ngayon po ginugunita ito sa taong pagdiriwang po ng Ashura. Mula noon, ang hidwaan po ng Sunni at Shia ay naging hindi lamang theological debate, ito po ay naging bahagi na po ng cultural at political identity ng maraming Muslims community. Now, sa modernong panahon, ang Shia-Sunni divide ay may malaking epekto po sa geopolitics ng Middle East. Ang dalawang bansa na madalas na makikita bilang pangunahing leader ng dalawang grupo ay ang Iran at Saudi Arabia. Ang Iran po ay tinuturing na pinakamalaking Shia power sa mundo. Samantalang ang Saudi Arabia ay isa po sa pinakamalakas na Sunni powers. Dahil nga po dito ang kanilang rivalry ay hindi lamang po political. Ito ay may religious dimension. Now, ang Iran po ay may populasyon na karamihan ay Shia Muslim. Matapos nga po ng Iranian Revolution, naging Islamic Republic ang bansa. Ang kanilang political system ay malapit na konektado sa Shia religious leadership. Sa foreign policy, ang Iran ay madalas na sumusuporta sa mga Shia groups sa iba't ibang bahagi ng Middle East. Halimbawa na lang po, sa Hezbollah sa Lebanon, sa Shia militia sa Iraq, at ilang grupo nga po sa Syria. Dahil nga po dito, madalas silang nakikita bilang challengers sa impluensya po ng Western powers sa reliyon.
Now, sa kabilang banda, ang Saudi Arabia po ay isang pinakamakapangyarihang Sunni state sa mundo. Ito rin po ang tahanan ng dalawang pinakamahalagang lungsod ng Islam, ang Mecca at Medina. Ang Saudi Arabia po ay matagal ng kaalyado po ng United States. Ang kanila nga pong partnership ay nakabatay po sa energy cooperation, security agreements, at regional stability. Sa maraming conflicts po sa Middle East, madalas na magkasalungat ang posisyon ng Saudi Arabia at Iran. Now, ang rivalry ng Iran at Saudi Arabia ay makikita po sa iba't ibang conflict sa Middle East. Halimbawa na lamang po, sa Syria, sumusuporta ang Iran sa Assad government, samantalang ang ilang Sunni states ay sumusuporta sa opposition groups. Sa Yemen, may digmaan kung saan sinusuportahan ng Iran ang Houthi rebels, habang ang Saudi Arabia naman ay nangunguna sa koalisyon laban po sa kanila. Sa madaling salita, ang dalawang bansang ito ay parang geopolitical rivals na nakikipaglaban para sa impluensya ng relihiyon. Ngayon, pumasok po tayo sa biblical side ng usaping ito. Now, sa Book of Ezekiel chapter 38, may isang propesiya po tungkol sa isang malaking invasion laban po sa Israel. Sa verse 2 nga po hanggang sa verse 6, binanggit po ang isang alyansa ng mga bansa na sasali sa pag-atake. Kabilang po sa mga pangalang ito ay ang Gog ug Magog, Persia, Cush, Put, Gomer, at Togarma. Ang Persia po ay malinaw na tumutukoy sa sinaunang imperyo na ngayon po ay kilala bilang Iran. Dahil nga po dito, maraming prophecy interpreters ang nagtataka kung may connection ba ang modern Iran sa propesiyang ito. Ngunit may isa pa pong interesting na detalye patungkol po sa prophecy. Sa Ezekiel 38 verse 13, may ibang mga bansa na hindi sasali sa invasion. Salip, sila ay magtatanong lamang. Ang mga pangalang binanggit doon ay ang Sheba at Dedan. Marami nga pong scholars ang nag-uugnay po sa mga pangalang ito sa Arabian Peninsula region. At kung titingnan nga pong geography ng lugar na iyon ngayon, makikita po natin ang mga bansang tulad ng Saudi Arabia, United Arab Emirates, at iba pang Gulf states. Kaya may mga commentators po na nagsasabing maaring ang mga bansang ito ay hindi direktang sasali sa invasion laban sa Israel. Salip sila ay magiging observers or critics lamang sa pangyayaring iyon. Now, ito pong tanong na tinatanong po ng maraming Bible watchers. Ang pagtaas ng tensyon sa pagitan ng Iran at ng mga Sunni states ay tila nagpapakita ng paghahati sa Middle East. Ngunit mahalagang tandaan po na hindi lahat po ng geopolitical event ay direktang katuparan po ng prophecy. Sa simbahan po at marami pang biblical scholars ay maingat po sa pag-uugnay ng bawat modern event sa prophecy ng Biblia. Ang layunin po ng prophecy ay hindi po upang hulaan ang bawat headline ng balita. Ito po ay upang ipakita na sa huli, ang Diyos ay may kontrol sa kasaysayan. Now, may isa pa pong mas mahalagang tanong na dapat nating itanong. Ano bang sinasabi mismo ng ating Panginoong Jesucristo tungkol sa mga digmaan sa mundo? Ang sagot po ay makikita sa isang napakahalagang bahagi po ng Biblia, ang Gospel of Matthew chapter 24. Ang chapter na ito ay kilala bilang Olivet Discourse. Dito tinatanong ng mga alagad si Jesus tungkol sa hinaharap. Nais nilang malaman kung kailan mangyayari ang mga huling araw at ang pagbabalik ng Mesiyas. At isa sa mga unang bagay na binanggit ng ating Panginoong Jesucristo ay tungkol sa digmaan. Sinabi ng ating Panginoong Jesucristo na makakarinig kayo ng mga digmaan at mga balita tungkol sa digmaan. Ngunit huwag kayong mabagabag. Ang pahayag po na ito ay napakahalaga dahil ipinapakita po nito na ang digmaan ay magiging bahagi ng kasaysayan ng mundo. Hindi po ito isang kakaibang pangyayari. Ito po ay isang bagay, hindi po ito isang bagay na dapat agad ikagulat ng mga Kristiyano. Sa halip sinasabi po ng ating Panginoong Jesucristo na ang mga digmaan ay isa sa mga tanda ng isang mundong puno ng kaguluhan. Now, sa parehong discourse, sinasabi po ng ating Panginoong Jesucristo na magkakaroon din ng digmaan, lindol, kagutuman at pag-uusig. Ang mga pangyayaring ito ay inilarawan niya bilang simula pa lang ng mga paghihirap. Ibig sabihin po, hindi pa ito ang katapusan. Ito ay bahagi lamang ng proseso ng kasaysayan. Kaya kapag nakakarinig tayo ng mga balita tungkol sa tensyon sa Middle East o tungkol sa mga alliances ng mga bansa, hindi agad ibig sabihin na iyon na ang final prophecy. Now, ang isa po sa mga importanteng bahagi ng babala po ng ating Panginoong Jesucristo ay ang utos na ito. Huwag kayong mabagabag. Sa modernong panahon nga po madali tayong matakot. Isang viral video lamang, isang breaking news headline, isang post sa social media, at agad nating iniisip na malapit na ang katapusan ng mundo. Ngunit ang pananaw po ng ating Panginoong Jesucristo ay ibang-iba. Hindi po niya sinasabi na kapag may digmaan, magpanik kayo. Hindi niya sinasabi na kapag may krisis, hulaan ninyo ang eksaktong petsa ng katapusan. Sa halip sinasabi niya po dito, manatiling
matatag sa pananampalataya. Sa kasaysayan nga po ng Kristyanismo, maraming beses nang may nagsasabing natupad na ang prophecy. Nung panahon nga po ng Black Death, iniisip ng marami na iyon ang apocalypse. Nung panahon nga po ng World War II, marami ring naniniwala na iyon na ang huling digmaan ng mundo. At kahit nga po sa modernong panahon, tuwing may tensyon sa Middle East, ay may mga nagsasabing ito na ang Gog at Magog. Ngunit sa maraming pagkakataon ng mga interpretasyong ito ay lumalabas na premature. Dahil dito, ang maraming Christian theologians ay nagsasabing dapat maging maingat sa pag-uugnay ng bawat news headline sa biblical prophecy. Ang Catholic Church po ay nagtuturo ng isang balancing pananaw tungkol sa prophecy. Hindi po nito itinatanggi na ang Biblia ay may propesiya tungkol sa hinaharap. Ngunit binibigyan din nito na ang layunin ng propesiya ay hindi upang hulaan ang bawat political event. Ang layunin nito ay upang ihanda ang puso ng mga mananampalataya. Sa madaling salita, hindi mahalaga kung kailan eksaktong mangyayari ang mga huling araw. Ang mahalaga ay kung handa ba ang ating pananampalataya. Kung gayon, paano dapat tumugon ang mga Kristiyano sa mga pangyayari sa mundo? Ano ang dapat nating gawin kapag nakakarinig tayo ng balita tungkol sa digmaan, tensyon sa Middle East o mga geopolitical alliances? May tatlong mahalagang sagot po ang pananampalatayang Katoliko. Una, sa sinabi po ng ating Panginoong Hesus na dapat tayong maging mapagmatsyag. Pagiging mapagmatsyag po ay hindi nangangahulugang paranoid. Hindi ito nangangahulugan pag-a-analyze ng bawat headline na parang prophecy code. Ang ibig sabihin po nito ay spiritual vigilance. Ang isang Kristiyano ay laging handa sa pagbabalik ng Panginoon. Hindi dahil alam niya ang eksaktong petsa, kundi dahil ang kanyang buhay ay nakasentro sa Diyos. Ang ikalawang response po ay panalangin. Kapag may digmaan po sa mundo, ang unang reaksyon po ng mga Kristiyano ay hindi po galit o panik. Ito po ay panalangin. Panalangin para sa kapayapaan ng bansa, kaligtasan ng mga sibilyan, karunungan ng mga lider ng mundo. Sa kasaysayan nga po ng Kristyanismo, ang panalangin po ay laging nagiging sandata laban sa kaguluhan. Hindi po ito kahinaan. Ito po ay tanda ng pananampalataya na ang Diyos ang tunay na may kontrol sa kasaysayan. Now, ang ikatlong response po dito ay ipahayag ang Ebanghelyo. Sa parehong discourse nga po sa Gospel of Matthew 24, sinasabi po ng ating Panginoong Jesucristo na ang mabuting balita ay ipapangaral sa buong mundo bago dumating ang wakas. Ibig sabihin na ang pangunahing misyon po ng Kristiyano ay hindi po ang hulaan ang timeline ng prophecy. Ang pangunahing misyon po ay ipahayag ang mensahe ng kaligtasan. Ang mensahe na ang mundo ay maaring puno ng kaguluhan, ngunit may pag-asa dahil sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya kapag may krisis sa mundo, may dalawang uri po ng reaksyon. Ang una ay panic. Ang ikalawa ay faith. Ang panic ay nagmumula po sa takot. Ang pananampalataya or faith ay nagmumula sa pagtitiwala sa Diyos. Kapag ang isang tao po ay nabubuhay sa panic, bawat balita ay nagiging dahilan na po ng takot. Ngunit kapag ang isang tao ay nabubuhay po sa pananampalataya, alam niya na kahit anumang mangyari sa mundo, ang Diyos ay nananatiling Panginoon ng kasaysayan. Kapag binabasa po natin ang mga propesiya sa Biblia, mula sa Book of Ezekiel hanggang po sa Book of Revelation, makikita natin na ang pangunahing mensahe nito ay hindi takot. Ito ay pag-asa na sa kabila po ng digmaan, sa kabila ng kaguluhan, sa kabila ng mga empire na bumabagsak at mga bansa na naglalaban, ang huling kabanata ng kasaysayan ay hindi pagkatalo. Ito ay tagumpay ng Diyos. Kaya ang mundo po ay maaaring magbago anumang oras. Ang alliances ng mga bansa ay maaaring magbago. Ang geopolitics ng Middle East ay maaaring mag-shift. Ngunit may isang bagay po na hindi nagbabago. Ang pangako ng Diyos. Ang pangako na ang kasaysayan ay may patutunguhan. At ang patutunguhan na iyon ay ang pagbabalik ni Kristo. Kaya sa tuwing narinig po natin ang mga balita tungkol sa mga tensyon sa pagitan po ng Iran at Saudi Arabia, sa tuwing may nagsasabing natutupad na ang mga prophecy sa Ezekiel 38, mahalagang tandaan po ang babala ng ating Panginoong Jesucristo. Makakarinig kayo ng mga digmaan at balita ng digmaan. Ngunit, huwag kayong mabagabag. Ang pangyayari po sa mundo ay maaaring magbago anumang oras, ngunit ang pinakamahalagang tanong ay hindi kung kailan mangyayari ang prophecy, kundi kung handa na ba tayo sa pagbabalik ni Kristo? Kayo na rin po makakasagot niyan. God bless po sa ating lahat. Hello mga kapatid, follow and subscribe Mr. Curious Catholic. Marami tayong matutunan, mapupuno po yung ating isipan sa mga katotohanan. Dahil ang katotohanan na magbigay sa atin ng tunay na kalayaan. God bless. Hello mga kapatid, inanyayahan namin kayo, huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa kay Bro Dance Oberio, Mr. Curious Catholic. Marami kayong matutunan
sa pamamagitan ng pagsubaybay niyan sa pagsagot sa pananampalataya na inaatake ng ating mga kapatid sa iba. Yung pananampalataya, and they are not only attacking the teachings of the Catholic Church, but proselytizing the good numbers of the Catholic. At sa pamamagitan sa pagsunod ninyo nitong Mr. Curious Catholic, Facebook page and YouTube channel, dami ninyong matutunan. Isabuhay natin ang ating matutunan. Rodillo et Iglesia.